Naliligaw na kayo sa kagustuhan yung ipagmalaki yung pinanggalingan ninyo. Okay, no? Sa kagustuhan ninyong ipagmalaki yung paraan ng pagpapalaki sa inyo. Ligaw na kayo masyado. No? Masyado nyo nang dinadown yung mga new generation. They have their own unique ability. So, ayun mga kaklasik, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayun, may pag-uusapan lang po tayo ngayong araw. Nagising po kasi ako, madaling araw. Hindi na po ako nakatulog. So, dahil hindi tayo makatulog, nag-open na naman tayo ng Facebook natin. At marami na naman tayong napansin, may nakita na naman tayo. No? So, may papakailaman na naman tayo mga kaklasik. Ika nga, bago tayo magpatuloy doon sa ating pag-uusapan ngayon, mag-i-intro muna tayo mga klase. So, let's go! So yun, we're back mga kaklasik. Nagbabalik ang inyong abang lingkod. Makikialam na naman tayo ng ilang mga sa ating comment section. No? May mga comment section kasi tayong pinasok na naman at pakikialaman na muli natin to. Medyo hindi lang din ako nagandahan sa mga comments. So hindi na natin nire-reveal ko ano yung mga comments. Napakarami kasi. Tsaka pag inisa-isa pa natin yun, no? Medyo tatagalan tayo ng gusto doon. So, yun, umpisa natin to. Isa-summarize na natin para mas mabilis. Tungkol sa mga comments, no? Yung post kasi tungkol sa between 90s at new generation. Ika nga, yung mga kabataan natin ngayon at yung mga kabataan noon. No, masyado kasing para sa akin masyadong manipulated o ano bang tawag doon, hindi naman siguro manipulated. Siguro yung mga batang 90s na manipula yung mga isip nila, no? Parang hindi na nila masyadong ginamit yung utak nila sa pag-comment, basta mga comment lang. Yun na yun, no? So yun, umpisa natin. Ganito kasi yung naging tema mga kaklasik. Yung mga batang 90s, ikino-compare na sa mga new generations. Ikino-compare na sa comment section. So, magpakita tayo ng mga ilang pictures ng mga batang 90s. No? Ayan, pakita natin sa screen yung mga batang 90s. Yan, alright. Nakikita natin doon sa mga pictures na yan na mga kaklasik, no? Yung mga batang 90s, kasama na ako doon kasi dinaanan ko yung 90s, no? Malayang nakakapaglaro. Malaya tayo sa lahat ng mga bagay. Nakakapaglaro tayo sa ulan. Minsan, gumagamit pa tayo ng mga laruang mga improvise na kahit naman hindi naman siya totally na laruan, no, ginagamit natin as improvised toys. Ika nga, no, ayan, dyan yung mga gulong, no, okay, nakakapaglaro rin tayo ng jumping rope, tsako tuloy, tsato, ayan, no, nakakapaglaro rin tayo ng luksong baka, luksong tinik. In short, mga kaklasik, ang mga laro natin noon, nung 90s at saka 80s, is physical. Malayong malayo sa nakakasanayan ng karamihan ng mga bata ngayon, no? Ano ba ibig ko sabihin? Kasi yung mga laro natin noon, physical.
no? Physical, yun yung nagpalakas ng katawan natin. Isa yun sa mga bagay na nagpalakas ng katawan natin. At nagpalawak din ng komunikasyon natin sa mga nakakalaro natin, no? Kaibigan, ang mga kaibigan natin nung bata noon, kaibigan pa rin natin hanggang ngayon, 'di ba? Basta't nakasanayan natin sila nakasama noon, hanggang ngayon nakakaibigan pa rin natin sila. Pag naaalala mo nga 'tong mga ganitong mga laro, minsan matatawa ka na lang, mga classic, no? Nandun yung saya, tsaka yung nakakatawa, yung mga memories, kasi physical nga, no? Actually, kumbaga sa computer, hands-on tayo noon sa mga laro natin, ano? Okay, dun tayo. Okay, napakasaya maging 90s at pinagmamalaki to ng marami. Ako rin, pinagmamalaki ko to kasi dinaanan ko to, no? Nandyan yung pagdating sa eskwelahan, nandyan yung pinapadipa tayo ng mga teacher natin, no? Squat, pinipingon tayo sa, ang tawag dito, nawala tuloy sa isip ko. Patilya, sa mga patilya natin, pinipingon tayo sa patilya, sa tenga, 'di ba? Mga experience na minsan na hindi natin maiisip, pag binalikan natin sa isip natin, nakakatawa na lang, mga classic, no? Nandiyan din yung babatuhin ka ng eraser, no? Hindi mawawala yan. Yung babatuhin ka ng eraser, papaluin ng ruler yung kamay mo pag nagkamali ka. Ganun talaga, no? Kasi yung mga panahon natin na ika nga, sabi ko nga, physical tayo. Wala tayong ibang laro kundi physical. So lahat ng galaw natin minsan pagiging bata ay nagiging laro na sa atin hanggang sa eskwelahan. Hanggang ngayon naman nandun pa rin naman yun sa mga bata natin ngayon. But not necessarily na ganoon na sila, ganoon katulad sa atin, no? Okay, stop tayo doon, no? Pagdating naman dun sa mga magulang natin, sa nanay, tatay natin, kung mapapansin nyo mga kaklasik, dati, maghapon nga tayo naglalaro. Siyempre, magagalit si nanay, magagalit si tatay, di ba? Especially si nanay. Si nanay talaga yung hands-on sa atin noon. Kasi yun yung nakasanayan natin mga Pilipino, ano? Hands-on talaga si nanay sa pag-aalaga sa atin. Ngayon, pag pinauwi ka, syempre, gustong-gusto mo pang maglaro. Ganon tayo noon eh. Di ba? Naiintindihan ko yung mga batang 90s at saka 80s. Yan. Ganon tayo noon. Pigil na gigil tayo sa maglaro ng hands-on kasi napakasaya nga naman. Kung babalikan nga lang natin, mas gusto ulit natin na maging bata ulit, no? Maging bata ulit ngayon, no? Pero hindi na yung pwede, no? Inulit ko, hindi na yung pwede. Kasi, tumatakbo ang oras, tumatakbo ang panahon, kailangan nating mag-matured, kailangan nating maging matanda, no? Okay, so lipas na tayo doon, ano? Makakaranas tayo na papaluin tayo ni nanay ng walis tingting, no? Pero ito yung pinakamasakit ko na naranasan, na paluin ako nung hawakan ng walis tambo, na ano yun, yung parang yantok. Masakit yun mga classic. Lumalatay talaga yun, no? Lumalatay yung sanga ng bayabas na napakanipis. Pag tumama sa katawan mo, talaga namang lalatay talaga sa katawan mo, no? So, wala tayong choice kundi manakbo, no? No? Wala tayong choice kundi tumakbo. Ganun talaga eh. Bakit ko sinasabi itong mga goods ng pagiging 80s? Mamaya malalaman nyo kung bakit ko sinasabi itong pagiging goods na lumaki ka sa 80s at saka 90s. No? Okay. Maya natin pag-usapan kung ano yung diferensya dito sa topic natin ngayon. Okay, nandun na tayo. Nakaranas tayo ng medyo brutal, medyo brutal na pagpapalaki ng mga magulang natin. Pero para sa akin, hindi naman brutal yon, ano? Kasi doon tayo natututo mga kaklasik na kung ano tayo ngayon, no? Kung ano tayo pinalaki. Kung paano sila nagturo sa atin, kung paano tayo palakihin at maging mas mabuting tao sa kasalukuyan, no? We are really thankful, napaka-thankful natin sa mga magulang natin noon. Okay, ipakita naman natin yung mga picture ng mga kabataan ngayon, no? Mga kabataan ngayon, ang sabi nga ng mga 90s, napakaswerte na, maswerte yung mga
new generation, hindi nyo naranasan yung mga naranasan namin nung kabataan namin. O sige, pakita muna natin. Yan po yung mga bata ngayon na new generation. Ano? Ang alam lang laruin, cellphone, at syempre mga laptops, computers, no? Henerasyon nila yan eh. Okay, henerasyon nila yan eh. Okay, bakit ko itinatopic to mga kaklasik? Sa tingin nyo, bakit ko tinatopic to? Itinapik ko to kasi medyo yung mga batang 80s and 90s, hindi ko lalahatin, pero may iba na medyo naliligaw na kayo. Naliligaw na kayo sa kagustuhan yung ipagmalaki yung pinanggalingan ninyo. Okay, no? Sa kagustuhan ninyong pagmalaki yung paraan ng pagpapalaki sa inyo. Ligaw na kayo masyado. No? Masyado nyo nang dinadown yung mga new generation. Oo, tama kayo. Naiba talaga. Malaki ang pagkakaiba ng mga bata sa 90s and 80s sa new generation 2000 pataas. Malaki na yung pagkakaiba ng mga laro, especially sa mga laro, no? Sabi ko nga kanina, tayo mga 80s and 90s, lumaki tayo sa physical na laro, no? Ibig sabihin, more on exercising na rin tayo, no? Although hindi naman talaga tayo nag-exercise, pero yung mga laro natin more on exercising. Okay. Bakit ko itinapi kaya ito? No? Kasi may mga comments sa comment section, may mga nag-comment na masyado nang down yung mga bata natin ngayon. No, wag naman ganoon, mali 'yon. No? Bakit ko sinasabing mali 'yon? Oo, sige, naiba yung paraan nila ng pakikipaglaro sa panahon ngayon. Tama kayo doon. At walang doubt doon, ano? Walang question doon, ika nga. Naiba talaga. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala silang abilidad na kagaya natin. More on pa rin yun, mga kaklasik, dahil advantage nila yon. Mas marami silang advantage kaysa sa atin. Bakit ko sinasabing mas marami silang advantage? Simple lang mga kaklasik. Tayo, halimbawa, ikaw magulang, ako magulang. No? Lumaki ako sa ganitong paraan, sa ganitong panahon, na kung saan hindi tayo gumagamit ng mga gadgets, cellphones, laptops, etc. Hindi tayo gumagamit nun. More on tayo sa paglalaro, pagdating sa paglalaro, more on tayo sa physical playing, ika nga. Okay, bakit advantage ng mga new generation yon? Kasi, we can teach them. Kaya nating ituro yun sa kanila. No? Out of school. No? Out of school. No, kahit nga ipapasa natin 'yun sa kanila, gawin mo 'to sa eskwelahan niyo, yung ganito ka kulit na ano, na wag masyadong pasaway kay teacher, wag naman gano'n, no? Pero more on naglalaro pa rin ang mga bata nang hindi gumagamit ng gadgets, no? Kaya nating ituro 'yon. 'Yun sinasabi kong advantage nila. At ang advantage din nila, more on sila, may knowledge na sila about computers, phones, at gadgets, any accessories na electronics, mas marami na silang pwedeng malaman na advantage naman nila sa atin. So, bakit ko sinasabing mas maraming advantage yung mga bata? Kasi kaya naman nating ituro sa kanila yung naranasan natin. Yung mga saya na ibinigay sa atin ng mga panahon na nandun tayo sa mga panahong ito. Halimbawa, 80s, 90s. Kaya naman natin ituro sa kanila yon, no? Oh, so, yun ang magiging advantage nila sa atin. No? Sa dalawang klase ng henerasyon, no? Yung henerasyon natin at henerasyon nila ay naranasan natin. Naranasan nila. Kaya nilang maranasan, ika nga, no? So, ayun ang advantage nila. No? Pero para i-down sila na sabihin na walang-wala yung mga bata ngayon, sa mga batang 90s, masaya pa rin yung mga, mas masaya pa rin maging batang 90s, ika nga, sabi nung sa comment section. Totoo naman.
napakatotoo nung sinabi na yun na mas masaya pa rin maging batang 90s. Kasi nga dun sa sinabi ko, wala tayong mga gadgets noon, no? Necessarily talagang hands-on tayo para sa mga physical na laro. Yun ang advantage natin sa mga bata ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun ay mahina yung mga bata natin ngayon. No, it's not necessarily na kailangan sabihin nating mahina yung mga bata natin ngayon. No, mali. Kasi ito yan mga kaklasik, magpakita tayo ng isang picture. Okay, nakita po natin yung picture na yan, ano? Okay, kaya ako ipinakita yan na mga kaklasik. Bakit nga ba? Bakit ko pa ipinakita yan? To remind us na don't force yourself to fit in somewhere you don't belong. No? Katulad ng mga bata natin. No? Yung mga anak natin ngayon, wag natin silang ipit dun sa hindi naman sila. Kung saan sa lugar na hindi sila nakapit. Tama lang na nakapit sila kung saan sila. 'Di ba? Yun lang yun. Napaka-basic intindihin nun mga klasik, ano. Minsan kasi tayong mga batang 80s, batang 90s, ayan ano, sabi nga if we tell tuloy, maybe if we tell people, the brain is an app, they will use it, no? They will start using it. Kaya nga, no? Kung app lang siguro ang utak, baka dinownload na natin, ano? No? Don't make some comparison. Huwag tayo magkukumpara. Yung mga bata natin ngayon, ika nga, sabi ko nga, yung mga bata natin ngayon, they have their own unique ability. Meron silang mga sarili nilang unique na abilidad. Kaya hindi natin dapat ikinukumpara yung mga bata noon at saka mga bata ngayon. Magkaiba yon, no? But their advantage, may advantage sa mga bata ngayon. Na which is hindi natin kayang itanggi. Napakalaki ng advantage ng mga bata natin ngayon. No? So, yun mga kaklasik, ano, sabi nga ni Einstein, no? Sabi nga ni Einstein, everyone is a genius. Totoo yun, di ba? Para sa akin, totoo yun. Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, di ba? It will live a whole life believing it's a stupid, no? Parang ganito yan mga kaklasik, ano? Katulad nga sinabi ni Einstein, no? Pag hinusgahan mo nga naman yung isda sa abilidad niyang umakyat ng puno, anong tawag sa'yo nun? 'Di ba? Magkaiba yon, kaklasik. Every people has his own ability. Yun ang ibig sabihin kasi nun no? Ang isda hindi na wala ng abilidad yan na umakyat ng puno, no? Sige, subukan natin ngayon mga klasik, 'di ba? Wala silang abilidad na yan. Kaya kanya-kanya sila ng abilidad. Ika nga sabi ni Einstein, ano, mahilig kasi ako magbasa ng kung ano-ano Kaya marami rin akong napupulot kahit paano. It's a good thing, no? It's a good thing. Sana ganon din tayo, no? Magbasa-basa rin tayo. It really makes sense sa buhay natin. Magkakaroon talaga ng sense, no? So, yun, wag nating ikumpara yung mga bata noon kasi may mga bata talaga na they can adapt, no? Katulad natin, nag-adapt tayo nung nakalakayan natin nung 80s and 90s. Pero saan ba galing 'yun? 'Di ba? Saan ba galing 'yun? Yung inadapt nating pagpapalaki sa atin. 'Di ba galing din naman 'yun sa magulang natin? Na which is itinuro ng magulang sa atin. No? Na yung magulang naman natin na tinuruan din ng mga lolo't lola natin.
Ganun lang kasimple yun, eh, no? So, adapt and adapt, pero hindi naman ibig sabihin na ina-adapt mo, ay magpipix ka na lang doon, no? Ika nga, eh, sabi nga, kailangan nating mag-improve. Add knowledge, ika nga. Siguro nga, yung inadapt natin, naka-add tayo ng knowledge sa atin konti, no? Na iba na rin naman yung pamumuhay natin doon sa pamumuhay ng magulang natin. At ganun din yung mga anak natin at susunod na henerasyon. May a-adapt nila pero mag-iiba na rin yung tawag dito, magdadagdag na rin ng knowledge, no? Hindi ibig sabihin na mas malakas tayo noon, mahina sila ngayon. No. It's not necessarily talaga na ganun ang nagiging sistema. Minsan kasi na tayong mga Pilipino, tayong mga 80s at 90s, hindi ko na hindi na natin itatanggi yan. Tayong 80s and 90s, medyo may pagmalaki lang natin yung well, para sa akin, okay naman yon. Ipagmalaki mo yung kung ano yung nakasanayan mo. Kung ano yung nakalakihan mo, okay yon. Walang question about that, no? Pero to compare kung ano tayo noon at kung ano ngayon, yun ang mali. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba? Yun ang medyo hindi ako pabor. Ika nga, no? Sabi nga ni Amit Kumar sa kanyang IG, no? Ni Amit Kumar, kasi nagbabasa rin ako sa IG, no? Sa Instagram. So, sabi ni Amit Kumar, time does not change people. Time revealed the real face of people. No? Hindi binabago ng panahon ang tao. Yung pa rin yan. No? But time change and reveal the real face of people. 'Di ba? Ipinapakita nito yung totoong mukha mo. Yung totoong ikaw. Halimbawa, inusgahan mo tong mga bata ngayon, yun ka eh. 'Di ba? Yun ka eh. No, nagko-comparison ka sa mga bata noon at saka mga bata ngayon. It's not necessarily. Ika nga, comparison is nothing. Parang it's nonsense. Ika nga, nonsense magkumpara. Kasi magkaibang panahon yan. No? It's really nonsense. So, sabi nga, sabi din sa IG, sino ba nagsabi nito? Nakalimutan ko nagsabi nito. May sabi sa IG, isang post sa IG, no? No one can destroy iron, but its own rust can. Tama, di ba? No one can destroy iron, but its own rust can. Likewise, no? Likewise, no one can destroy person, but his own mindset. Mindset, di ba? Ika nga, sabi na. Maraming tayong sanang pag-usapan ngayon, kaya lang i-reserve ko na, alam ko may magre-react at magpi-PM sa akin ngayon, ano? Kung may problema po kayo sa sinabi ko, mga 80s at 90s, may problema po kayo, just message me directly on my messenger account. We'll see you on the top. Okay, directly i-message nyo ako. At yung answer ko, syempre, gagawin ko ring video. No? To be transparent sa lahat, ano? Pero hindi ko kayo re-reveal, huwag kayo mag-alala. Kaya ako ay pinag-PM para walang ika nga, sabi nito, wala tayong diskusyon, no? 'Yon. Wala tayong diskusyon. Sana walang magiging diskusyon. So, 'yon na tanong at sagot lang ang maririnig. Walang diskusyon. Kaya iniiwasan natin diskusyon, na discussion is nothing, no? But a debate, mas okay ako diyan, no? Magdebate tayo about the things. Pero pagdating sa mga diskusyon, magkaiba kasi yung mga classic, no? Diskusyon at saka debate ay magkaiba, no? Magkaiba yan. Diskusyon kasi medyo ano yan, medyo rap yan. Ika ba nga, parang sa kalsada, rap yan, no? Okay, yun na mga classic, no? Sabi ko nga, ang mga agila, hindi yan nagpapaturo lumipad sa manok. Bakit ko sinasabi ito mga classic?
Yung mga agila, hindi yan nagpaturo lumipad sa manok. Bakit ko sinasabing ganito? Same as, no? Likewise natin. Okay, tayo halimbawa, tayo yung galing sa 80s and 90s, no? Yung mga nakaraan. Tayo yun. Halimbawa tayo yung manok. Nagpapaturo ba yung mga new generation sa mga manok? 'Di ba? Kung manok ka, manok yung yung tuturuan mo, manok din. Hindi yan pwedeng maging agila. 'Di ba? Ibig ko sabihin kung ano tayo noon, yung pa rin yan ngayon. Nag-iba lang dahil sa yon mga bagong knowledge natin. Ika nga. Bagong knowledge kasi. Ha? Yung mga bata natin yan, we need to improve. Nga nga, kailangan nilang mag-improve. No, hindi sila pwedeng mag-pick sa panahon natin. No? Okay na ituro yung mga naranasan at panahon natin ipakita sa kanila kung ano yung naranasan natin, ano? Pero hindi ibig sabihin nun ipik sila, ipako sila doon sa nakaraan. Kung ano yung naranasan natin ay dapat yun lang din ang natututunan nila. Siyempre, kailangan nilang mag-improve, lumawak, 'di ba? Ganon tayo dapat. Ganon dapat ang mindset, mga kaklasik. Hindi dapat natin pinagkukumpara yung mga nakalipas at saka yung kasalukuyan. No, wala tayong comparison pagdating sa mga bata natin noon at ang mga bata natin ngayon. So, yun mga klasik, sana may nakuha tayong napulot tayo na konting aral sa mga ganito. Sana nagkaroon ng sense yung sinabi ko, no? Ika nga, sabi ko nga, kung meron kayong concern sa sinabi ko, 80s at saka 90s, pwede nyo ako direct message, no? Pag-iisipan natin kung paano natin sasagutin yung mga tanong at mga question ninyo sa sinabi ko ngayon sa video na to, ano? No? Mali kasi kaya para sa akin mali lang kasi talagang magkaroon tayo ng comparison sa mga bata noon at yung mga bata ngayon. Sabi ko nga, uulitin ko, they have their unique ability. May mga sarili sila mga abilidad. May sarili silang mga unique ability kasi nga sila'y nasa present, no? Kung halimbawa man na pagpalit sila yung magulang natin at tayong mga anak nila, papayag ba tayo? Di ba't hindi? Same as at nakakita rin naman din ako ng magandang feed para sa mga kabataan, no? They don't react actually, no, sa mga ganitong post. Bihira ako makakita na nagre-react, no? Nakakatuwa lang na tinatanggap nila yung sinasabi ng mga 80s at 90s na mas magaling, mas okay yung mga kabataan noon sa mga kabataan ngayon. Kasi para sa akin, kaya hindi sila nagre-react, it's nonsense. Nonsense makipagtalo, no? Lalo na kung may pagtalo ka sa mas matanda sa'yo, no? Parang gano'n na lang yung nangyayari, no? Yeah, it's a good sign, ika nga. Good sign para sa mga kabataan ngayon. So, salute pa rin ako sa mga kabataan noon at mga 80s at 90s na kagaya ko, no? Saludo ako sa inyo at naranasan nyo makipaghabulan ng pamalo kay nanay, no? Kaya to syempre, andyan din yung no? Yung tumbang preso, no? Yan, masarap laruin noon yung mga batuhan ng bola, nung tatakbo ka sa gitna, no? Batuhin ka ng bola, tamaan, no? Masaya talaga yung 90s tsaka 80s. Kasi physical talaga yung laro. Kaya kadalasan sa atin ngayon mga 80s at saka 90s, malalakas talaga yung katawan, no? Kadalasan malakas talaga yung katawan. Pero yung iba kasi galing din sa 80s at saka 90s, siyempre yung iba na lulong din sa bisyo. Maraming ganyan, wag nating itanggi. Kasi galing din naman sa 80s at saka 90s yung mga ganyan, no? Hanggang sa kumalat na lang sa panahon ngayon. So, nag-improve din ngayon, no? Sa panahon ngayon, nag-improve din, Kung dati, white stone yung ginagamit, ngayon, iba na, di ba? Napakarami ng ginagamit pa sa addiction. So, ayun, mga kaklasik, maraming salamat. At syempre, pakisuportahan pa rin po ang ating YouTube channel. At syempre, kung maaari po, pasuportahan na rin po naman si Kuya Moto. Hindi na tayo madalas makapag-post kay Kuya Moto, nagiging busy na rin kasi tayo, hindi na tayo makapokus.
So, at least kahit pa paano dito sa YouTube, paunti-unti nakakapag-upload po tayo. Inulit ko po, hindi ko po hinihingi ang subscription ninyo. Ang hinihingi ko lang po naman sana mapanood at siyempre makapulot ng mga panibagong hindi naman panibago, makapulot ng kaalaman na baka nakakaligtaan natin no? So maraming salamat mga ka-classic. Next ride natin siguro punta muna tayo ng kung hindi Lucena, nagke-Cabiang Tunnel muna tayo, pero not sure kung anong araw at petsa to kasi medyo busy talaga tayo ngayon mga Classic. So shoutout sa mga tropa natin, Laguna Classic, Horomentados, at syempre yung mga iba't ibang motorcycle group like Kamote Riders. No, salute po sa inyo mga ka-brother. Mapagpalang buhay sa inyo lahat. Kamote Riders Soloista. Yan, shoutout kay Doc. Yan, sana ma-shoutout din naman ni Doc. Alright, mga Classic. Maraming salamat. Good luck and rise and grind.